Matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Pipito sa Timog at Hilagang Luzon itong weekend. Pero sa kabilang banda, makakahinga naman daw tayo mula sa sunod-sunod na bagyo, ayon sa Pag-asa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Literal na pinatumba ang mga bahay na ito sa bayan ng Bagamanok at San Miguel sa lalawigan ng Catanduanes. Catanduanes ang probinsyang unang sumalubong sa hagupit ng Super Typhoon Pepito. Sa video nga na ito ng Bagamonok at San Miguel LGU, kita ang pagsasayawan ng mga puno sa lakas ng hampas ng hangin. Umaga pa lang ng November 16, malalaking alon na ang humambalos sa baybayin ng Virac. Kinagabihan, naglandfall na ang bagyo sa bayan ng Panganiban. November 17 naman ang hapon nang tumama ang mata nito sa Dipakulaw, Aurora. Pero sa buong probinsya, ramdam na ramdam ang hagupit nito. Isinara naman ang bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet nitong Lunes ng umaga matapos ang pagguho ng lupa at mga tipak ng bato. Dinaanan din kasi ng bagyong Pepito ang Cordillera Administrative Region. Sa ulat ng NDRRMC, aabot na sa mahigit 800,000 individual ang naapektuhan ng bagyo, habang kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroong nasawi. Well, we've been monitoring Pepito all night. Unfortunately, I'm sorry and saddened to report that meron tayong casualty na isa sa Cam Norte. Sa tala ng Pag-asa, pang-apat na bagyo na ngayong Nobyembre ang Super Typhoon Pepito at pang-5 na sa huling 4 na linggo. Aminado ang ahensya na hindi ito karaniwang nangyayari sa bansa. Paliwanag nila, bukod kasi sa hindi pa nagsisimula ang amihan season, nagsunod-sunod ang pagtama ng mga bagyo dahil din sa nagbabadyang La Nina. Meron kasing warming o pag-init po ng dagat dito po sa malapit po sa Pilipinas. So tuloy-tuloy po yung pamumuo po ng sama ng panahon east of the Philippines at tinatawag po nila yung La Nina-like condition. Pero kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Pepito, makakaranas pa rin daw ng pagbugso ng hangin at mahina hanggang katamtamang ulan sa Ilocos Region, Abra at Batanes dahil sa buntot ng bagyo. Pero heto, makakapagpahinga raw tayo hanggang sa susunod na linggo dahil wala mo ng bagyo ang inaasahang makakaapekto sa bansa. Walang signal ng mga cloud cluster or low pressure area at wala rin pong possible weather disturbances na nakikita from the time na inisyo po yung TC threat potential from this week to next week po. Dagdag pa ng Pag-asa, posible rin daw na magsisimula ngayong linggong ito ang northeast monsoon o hanging amihan sa bansa. Ang panahon kung saan mararanasan ang malamig at tuyong hangin. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.